Closed doors, I'm a fool for your love. Ko. So, ayun guys, for today's video, mag-share ako sa inyo ng aking kwento sa aking PCOS. So, ayun. Oo, may PCOS ako at ngayon ko i-share kung bakit ako nagkaroon nun. So, ayun guys. So, way back 2015, ako ay nagkaroon ng PCOS. Nung nalaman kong may PCOS ako. Pero bago yon, meron na akong first baby. So, January 30, 2013, ako nanganak sa aking panganay. Then, after nun, nagtitake ako ng mga contraceptives kagaya nung pills. Nag-try ako nun. So, ayun, iba't ibang pills na yung mga trinay ko. Yung pinakahuling pills na ginamit ko is yung Althea na medyo mahal. Sa 300 plus o 400 plus ata yun. So, ayun kasi nga, nakakaganda daw siya ng skin. So, ayun. Dahil, syempre, gusto ko din maging blooming. So, trinay ko yun. Siguro mga 6 months ko lang siyang trinay. Then, in-stop ko na. In-stop ko na yung paggamit nun. Tapos, hindi na ako gumagamit. So, wala na akong kahit anong ginamit. And then, ayun. Noong 2015, year 2015, sa isang buwan, nagkakaroon ako 2 beses ng menstruation or dalaw. Ng buwan ng dalaw. So, ayun, nagtataka ako, bakit ganun yung naging menstruation ko? Bakit? Sa isang buwan, 2 beses ako nagkakaroon. Minsan, first week ng month, or last week ng month, third week, or kaya susunod na linggo, meron na naman. Nagtataka ako bakit gano'n. Tapos, meron ako ng dysmenorrhea. Yun, isa din yun sa naging sakit ko nung dalaga. Dalaga ako hanggang sa nagkaanak ako. Tapos, ang nangyari, ang ginagawa ko lang nun, nag-hot compress lang ako para tapos after na, nawawala na siya, nagiging okay na ako. Kasi lumalabas lahat ng mga maduduming dugo. Yun ang tawag nila, maduduming dugo, yung buo-buo, na parang may yun yung mga lumalabas sa akin. Tapos gumiginhawa na yung pakiramdam ko. So, hindi ako naging aware sa sarili ko na may mga check-ups pala na dapat kong gawin. Na pala may check-up ka. So, ayun ang nangyari sa akin. 2015, nung naramdaman ko yung ganong sa katawan ko, parang may iba, parang may something na hindi ko maintindihan, bakit ganun yung dalaw ko. Iniisip ko, baka may sakit ako, or may nakapagsabi sa akin na baka daw magkasakit ako sa matres. Kasi nga, minsan ganun daw talaga kadalasan at karamihan ng sakit ng mga babae. So, ayun. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik kasi natatakot na rin ako para sa sarili ko. Kasi minsan, spotting lang siya. Minsan, sobrang lakas ng lumalabas na dugo na parang nakakailang palit na ako. So, ayun, nagpa-check up na ako. Luwas ako ng Manila kasi doon ako may record. Tsaka, wala kasing bayad doon dahil nga public yung hospital na yun sa Jose Reyes. So, ayun guys, nagpa-test ako, nagpa-check up ako, nagpa-pap smear ako na kailangan palang gawin ng mga babae. So, ayun guys, sa mga momshies or sa mga hindi pa momshies, na dapat maging aware kayo na meron tayong every 6 months na ginagawa or paglilinis ng ating matres, kagaya ng pap smear or smear na tinatawag nila. So, ayun, ang nangyari is pinagyan ako ng request para magpa-trans-B. Kasi sinabi ko yung nangyayari na every 1 month, nagkakaroon ako ng 2 beses na ganun lagi. Tapos dysmenorrhea, ganun yung nararamdaman ko. Kaya sinabi ko sa doktor. Tapos binigyan ako ng request na trans-B, transvaginal. So, sa Cavite ako nagpa-trans-B. No? Sa SAMC, so ito yung result nun. Nakalagay dito is age 22 pa lang ako.
Tapos, date is November 13, 2015. So, ilang years na rin. Nung nanganak ako is January 30, 2013, 14, 15. So, 2 years na rin yung nakalipas bago ko nun nalaman na may PCOS. So, ayun. Ang nangyari nun, nabasa ng doktor yung aking results sa transvaginal ko. Dalawa yung sinabi niya sa akin. Na pwede siyang lumala at pwede siyang mawala. So, ayun, yung nakita sa result ko na binasa sa akin ng doktor is yung comment na nakalagay is, within the right ovary are more than 12 follicles measuring less than 1 cm. So, ayun, may nakita sa akin na parang mga jole ng mga ganito kalalaki sa aking ovary. At yung diagnosis is yung normal size retroverted uterus with thin endometrium polycystic ovary sa right. And then, left ovary ko is normal naman. So, ayun ang nangyayari. Sabi ko, ano po ba yung PCOS or polycystic ovarian cyst na meron sa akin? May dalawang pwedeng mangyari. Pwede siyang mawala at pwede siyang lumala. So, sa paanong paraan na siya ay lumala? Kapag hindi ko binago yung lifestyle ko, yung mga ginagawa ko na pagkain ng mga kagaya ng matataba, mga sobrang pagkain ng matamis, at yung pag-inom ng alak. Yun, isa din yun sa naging dahilan kung bakit ako nagkaroon nun. Pwede siyang magkaroon ng polycystic ovarian cyst dahil sa mga ganong sitwasyon. So, ayun guys, ang ginawa ko, nanghingi ako ng advice paano dapat gawin. Pwede akong uminom ng gamot, or pwede hindi ako mag-take. Pwede siyang mawala or pwede siyang lumala. Yun ang sinabi sa akin. So, natakot ako. Ano yung pwede kong i-take? So, ang nangyari, binago ko lahat. So, yun, na-invite ako sa isang company na meron silang mga herbal or mga pwede kong inumin at gamitin. Kasi doon ko nakilala si Daddy Mel. So, ayun. Kaya inirecommend na sa akin to. Ito yung tinake ko nung meron akong polycystic. Kasi nga wala man akong ininom or tinik na kahit ano. So, ito yon. Kasi yung sumali ako at yung package na binili ko is marami akong ganito. Yung iba, binenta ko. Yung iba, ginamit ko. Yun nga, nakilala ko nga si Daddy. Then, December, magkakilala na kami. January, February, and then nung March, yun na. Ako yung nabuntis na ako noon. At dahil ilang buwan ko rin itong ginamit, sa loob din ng 3 months ko itong ginamit. So, ayun, hindi ko alam, naging effective talaga siya sa akin. Pero, hindi ko rin sure kung isa din ba to sa nakatulong sa akin or dahil din binago ko yung aking ano. Siguro nakatulong din talaga to kasi all naturals to eh. So, ang dami na nitong naging testimonials or naging testimony na gumamit ng ganito. So, ayun guys, ang nangyari. Then, March na nga, yun na nga yung nabuntis na ako sa pangalawa kong baby. So, ayun ang anak ako ng November 1, 2017. Tapos, hindi ko man naman inaasahan na mabubuntis ako. Pero yung trinay ko yun, and then nag-stop na ako kasi bawal yun sa buntis. Bawal gamitin yung si 24/7 sa nagbubuntis o kaya sa nagpapadede. So, bawal siya. Kasi may anti-aging siyang nakalagay doon sa loob ng capsule. So, ayun, 3 times a day ko siyang ginamit sa loob ng ilang buwan na ayun, na nakatulong din talaga sa akin. Nagkaroon ako ng pangalawang baby, in-stop ko na yun. At yung isa pa sa binago ko is kumain na ako ng mga healthy food kagaya ng gulay, prutas, at sa mga mantika, medyo umiwas na ako sa mga pagkain na turo-turo, medyo binawasan ko yon. At ayun na nga, nanganak ako ng November 1, 2017, and then nasundan pa yon. At ngayon is 3 months na akong pregnant para sa aking pangatlong anak. So, ayan. Ito yung result ko naman
sa aking transvaginal para sa aking third baby. So, ayan, kung makikita nyo ito si baby. Ito siya, ayan. So, ayan, healthy siya. 8 weeks and 6 days pa lang siya dito. Kasi, nung nagpa-transv ako is October 9, 2019. So, November na ngayon. So, nasa 1 month na. Kaya nasa 3 months na ako na pagbubuntis. So, ayun guys. Para, advice ko lang sa inyo, sa mga momshies or sa mga gustong magkaanak, dapat po na every 6 months daw talaga nagpapa-check up ang babae. Kasi nga, hindi natin maiiwasan na magkaroon tayo ng sakit. Kagaya ng myoma, sakit sa matres, at iba't iba pa na dapat tayong maging aware. So, ayun. At dapat, bago kayo uminom ng mga gamot, kagaya ng mga tinik ko, magtanong muna kayo sa doktor nyo kung ano yung pwedeng inumin nyo. Kasi, may tamang gamot na ibibigay. So, hindi lang basta-basta. So, base lang yun kasi sa naging experience ko, sa ginawa ko. So, ayun na, naging effective naman sa akin. At yun na nga, nagtuloy-tuloy na hanggang sa 3 baby na ako ngayon na iniisip ko, hindi na ako magkakaanak, na isa lang yung magiging anak ko. Pero hindi. Kasi meron akong pangatlong baby ngayon. So, ayun, May 14 ng aking due date. Pero hindi ko alam kung sasakto siya doon or magiging advance yung pagpapanganganak ko. So, ayun. At ngayon, mahilig naman ako sa gulay at prutas. Kaya, dapat lang talaga na ganun ang gawin natin. Kasi, para din sa ating kalusugan yun. So, ayun. Higit din sa lahat, mag-exercise. So, ako kasi hindi ako nag-exercise. Pero nag-exercise ako kapag yung maglilinis ng bahay. As yung lahat kasi ng pagod, ng gawain. So, ayun, parang feeling ko na exercise na yung katawan ko sa pagkilos-kilos sa bahay. So, ayun. At yun na nga ang aking kwento at na-share ko sa inyo. Sana po nakatulong ako sa mga momshies natin dyan. At, ayun. Thank you for watching. Bye-bye!